Yung mga ka-farmers, at yan, kararating natin, ka-upload natin kasi in-upload pa natin, nandyan yung editor sa bahay. O buhay na, nakatayo na. Tapos ito, kailangan maubos ko na ito. Uubusin ko ngayon itong punla. Linalaplap ko yan. May ugat pa rin na natira. Just in case kukunin nung kukuha, pwede pa rin, pinagilid ko lang dito. Ang lakas ng tubig, pwede nilang hugasan lang dito kasi sayang. Tapos yung nandun, diniligan ko, pinasok ko dun, mga 200 yun. Kung walang kukuha dito, pakikinabangan pa rin ito natin. At ipupunta ko dun at ikuan dun sa imbakan ko ng dumi ng baboy para dun na ma-decompose. Okay, yan yung tinanim ko. At actually natamnan ko na yan halos kalahati. Tapos dun banda sa tulos, may area pa dun. Pag tamnan natin ng yung inbreed, may area yan na halos 3 meters pala. 1, 2, 3 meter by kasi 90 meters lahat ito 3 by 30, may 15 doon, so 3 by 15 meter yung natamnan na to. Ito lalaplapin ko ngayon. At ang linagay ko dito LP908 na may planting distance na 1 feet by 25 or 1 meter by 1 feet by 1 feet, 30 cm by 30 cm para makita natin yung gusto rin. May ibang din, may ibang perfect na pagkatanim na makita natin yung distansya kung ano yung gusto niya ngayong wheat season. Baka mas maganda naman yung 30 by 30 cm, mas maraming aanihin, mas malalaki yung uhay, mas maraming bilang or uniform yung ilalabas ay napakainam. Pero yung tinundos natin dyan 4 to 5 puno bawat tundos na. Okay, sharing is caring, tara para makapag-start. Buhay na kita nyo yung mas malayo. Yung sinasabi ko nga sa inyo na 15 to 20 days makapal na po yan, mawawalan na po ng espasyo yan. Okay, sharing is caring. Unlike dun sa mga katabi natin, yan tatanim din ay maninilaw pa yan yung galing dito na punla dahil na transplantation at walang sustansya pa na naibitaw gaya ng sustansyang ginawa natin. Yan na yung ginawa natin, combination ng inorganic fertilizer, soil conditioner, yung hypercompose at yung in-spray natin sa lupa na YM. Sharing is caring. Buhay na at natapos na tayong umikot ng lakas ng tubig sa kanal at nagpitpit tayo ng tagas para ma-drain natin konti. Ayan, nagpapakon na tayo, dinidrain natin konti papunta dun sa nakahiwalay. Ang kapal na dun sa nakahiwalay. Ayan, ikutan natin mamayang hapon ulit. Ayan, binabagsak na natin unti-unti. Huwag biglain. Pag nagbagsak kayo ng tubig, unti-unti lang para hindi mahuhugot yung nitrogen nung itong kasi mayroon at mayroon yan. Pero ang maganda dyan, hindi considered na losses yan dahil yung tubig na pinapabagsak natin papunta naman sa natuyuan, yun papunta dun, ang kapal na dun. Iba talaga yung arangkada ng palay dun sa natuyuan. Ngayon pabagsakin natin naman para umarangkada na rin ng ganun kakapal. Okay, yan, control na natin yan, walang herbicide. At dito lalaplapin natin para makita nyo wala pa yung kukuhan, daming tubig dyan, no? Laplapin na lang natin ba just in case na kukunin ay hindi nasira. Ipakita ko sa inyo paano paglaplap, mabilis lang pala kasi kahit walang tubig, kung linaplap nyo pwede. At kung hindi kukunin, itatabon natin doon, gagawin natin compost para hindi ang luwang yan yung 15 meters. Pagtamnan natin yung inbreed para makuha natin dito 1 feet natin, 1 feet by 1 feet yung planting distance. Yan, nandito na ako, natamnan ko na yan parang araw ito para makita nyo. Sayang ate bunubon, awan mo yung mga lalaplapa ka unta no ka just in case alawin da mga kwa mabugwan da dadyo yung daduman pang 200 sakto ko man naikwayo atakin ni kwa landaw libre ko matikwanan na nagnina to 9 kilos na yung hybrid ka 180 ko per kilo ay 1280 tatan. Yan, tignan nyo para panoorin nyo lang kung paano paglaplap. Hey, awan gaji ko, 1 piece ko. Dito muna lang ilagay. Partak lagay mati kastaw, naglaplap. Isa je parutoy.
maimber na taon no orayan dati mga ala dito kwan. Maudin taon. Pinapunuhan nyo naman yan. Busing kayo sa kwan. Sa puno. Kapilis. Matagal pa yung pag-ikot natin. Ikutan natin yung palayan. Nagpapatubig pala ito oh. Natuyuan na sana yan kung walang nagpapatubig yan sa gilid. Punong-puno ng tubig yung kanal. Pinapaakyatan yung nasa gubat para makapagtanim na sila. Teka, kukunin natin yung buwan kasi kakat na natin. Haba. Nakita ko lang sa inyo kung saan tayo magtatanim ng inbreed dito banda. Tara na. Sayang oh, ang kapal oh. Ganyan lang, ang liit. Tignan nyo, sobra-sobra. Hindi naman nakukuha yan sa paluwangan ng punlaan kung ilan yung germination na kunyo at nung pinasibol ninyo sa punlaan, kung ilan yung butil na sumibol, yun yung makukuha yung punla po dyan. Hindi nakukuha yan sa paluwangan ng dapat yan patigasin yung puno at may katamtaman lang yung punla. Kung pinatigas nyo kahit maliit yan, hindi basta-basta ngat-ngatin ng kuhol yan. Mas mabilis pa lumaki, umarangkada kung hindi na transplant shock, kung mas maliit yung punla. Okay, sharing is caring, cut. Tapos na at pahinga na. Ayan yung mga naiwan na punla. May 200 pa dito. Ayan, binasa ko muna. Yan, kung hindi magagamit yan, ipupunta natin dun sa tapunan ng mga manure para pakinabangan pa rin. Isa tayo. At pinagilid ko yung iba pa dun. 200 plus yan, plus mayroon pa dito. Yan, yung nakatali. Plus yung galing sa punla na 9 kilos yun buo. Ayun na, pinagilid ko muna doon. Nalaplap na at natamnan na. Tapos yung yung may tulos dyan, 15 by 3. Yun yung itatanim ko mamayang hapon na. Yung inbreed na nandun. Ayan, papasilip ko lang saglit sa inyo. Pause muna. Ayan, kung may paghugasan dito, may tubig dyan available. Pero baka ngayon na lang yan tubig na naman dahil may nagbaba ng harang itong mga to kagabi daw, kaya pinapaakyatan dun pero wala na. Ayan, naglalamprep na rin yung katabi natin para makasambot. Ito yung parehas no, 937 lahat yan. Nandyan na, gagaan na yan mamaya. Ito naman yung nalaplap, hindi basta-basta mamamatay yan dahil may tawag doon, mayroon pa ring lupa. Tapos yung nandun, yan na yung natamnan natin ng 1 feet by 1 feet. Yan yung galing ng punlaan. Tapos yung 15 meter by 3, yun nandyan sa tulos, ay yun inbreed na nandun. Okay, sharing is caring. Para makita nyo ang planting distance ng 1 feet by 1 feet. Ayan, gandun. Tapos ito yung punlan, dami oh, pinagilid ko lang dyan iba. Tapos at least mas malapit na, punta natin doon kung wala nang kukuha. Ayan, ang dami niyan. Kung gaano kahaba yan, ganyan din kahaba yun papunta sa likod. Ito yun naman yung lilinangin pa natin mamayang hapon. Binasalan ko na ng 1620. Ayan, bago linangin. Ito nabasalan na rin kasi ubos yung topsoil yan. Okay, tapos sa mga susunod na araw, ganyan din yung pag-treat natin. Pulya rin din natin na soil spray ng YM. Okay, tara na. Tapos na naman ang exercise. Umulan na, katatapos ng ulan at napatakbo tayo kaya basang-basa tayo. Yan, nagbihis lang at ito para maipakita ko pa rin sa inyo yung ating gagawin. Nasaan na ba yung holder? At meron tayong gagawin dun na holder. Ayan, ito ang mga to, wala na. Kung may gustong kumuha ang mga yan, may nag-PM pa pero sa 5 pa daw ay hindi pwede. Kasi tayo naman yung magagahol. Ayan, pati yung ilalagay na lang natin dyan sa imbakan. Tara, nandun yung gamit ko.
Yung hinahanap ko yung holder ng cellphone. Saan ba yun? Pause mo na. Nandito to pala. Ilagay na lang natin dito yung punla. Itambak ko dyan. Tapos tabunan ko ng manure. Ito, oh. Tignan nyo yung palay natin. Kaiikot ko. Actually, kaiikot ko. Kanina umuulan, umikot ako kasi binuksan ko nga ito. Sinarado ko. Yan. Tapos doon sa nakaiwalay, sakto na yung tubig. Ayan. Kita nyo, buhay na buhay. Makikita nyo na dahil kinukuliglig na ng pinsan ko yung sa kanila. Yun, oh. Yung green doon. Buhay na buhay na. Kita nyo, walang transplant shock. Nakasum konti. Tapos pagdating dyan sa katabi natin, mag-umpisa ng mamamatay, maninilaw. Tapos dun sa tara pa, yung mga nandyan sa maluluwang nasa kahan dyan ay nanilaw na. Unlike dito sa protocol po natin, buhay na buhay yung palay po natin. Ayan what you see is what you get. Ito, pupunta natin doon, itatanim ko na, pero ang gagawin ko muna ay mano-manong ilinang ko para yung ugat ng palay na ginanon ko ay yung tawag doon, ginapas ay mabalasaw. Okay, yan yung protocol po ng Agritipid PH. Samantalang katabi natin, mag-umpisa na yun. Sinabi ko, inuunahan ko na, palagi kong sinasabi sa inyo, inuunahan ko na kahapon pa na yung katabi natin ay mag-umpisa na yan. 7 to 10 days ang recovery ng mga yan. Mag-uumpisa pa lang na magpalabas ng sow yan 18 days. Samantalang sa atin 10 to 12 days magsusowi na yan. Halos wala na kayong kwan, nung nabuhay yung kwan, dito na lang sa makikita nyo kasi ito may tubig na. Dyan nyo makikita na may espasyo pa, pero buhay na tumayo na, tumindig na ang tigas nung puno ng palay natin. Kaya ang ganda na lang itanim, maganda itanim. Ayan, mabilis lang buminat dyan. Ngayon wala tayong gagamiting herbicide, pwede na nating i-maintain na ganyan ng ilang araw. Tapos kwan, may nagpapatubig kasi doon, kaya hindi natin malaglag lahat yan. Di mamawalan ng tubig dahil pinapaakyatan doon. Once nakabasag na doon, nakatanim na yung karugtong nito, katabi natin, may sanla pa doon, ay pwede na natin patuyuan ulit. So patuyuan natin ng di pababain natin, bilang ulit ng 1 to 4 to 5 days, papasok ulit ng ganyan katamtaman, isubmerge natin ng 2 days, tapos hayaang bumaba ulit, at ganun proseso ulit. Basta wag nyong paabutin ng 4 to 5 days, nakapatubig na kayo. Hanggang kanyan i-maintain nyo ng ilang araw yan ay wala na, libre na kayo sa herbicide. Ayan yung mga pula, pinagilid ko na lang dyan. Ayan, bubuhatin natin unti-unti, ipunta dun sa imbakan. Ayun dami pa dun, natalian nyo nandun. Okay, tara, babalansawin natin to para makita nyo. Cut muna para makapag-picture, makapag-forward ako ng picture sa inyo sa oras na, anong oras na? Alas 4 na pala. Sharing is caring. Hindi mamamatay yan dahil nga ayan, bibidyo's ko para makita nyo. Dito yung kwan natin, magwagwantis tayo para baka may kukul dyan, ay masugat yung kamay natin. Kasi yan, babalasamin ko, binasala na natin yan ng T14. Bukas na lang natin lagyan ng YM. Okay, yung YM, palagi kong sinasabi sa inyo, all purpose foliar soil, kaya soil na rin yun, fertilizer, kompleto yun, kaya all purpose po. Ayun, yung nagtatanong sa group chat natin, paano magpalumot, nasa YM at yung binitaw natin fertilizer ang pampalumot. Kaya pinurwar ko na sa inyo. Ayun, mababa dito, magkano yung pagbuhay natin, dito sabunan natin po, magkano. Ito lang, i-umpisa ko lang dito para makita nyo. Dito muna, tapos yun tayo mamaya. Ganyan. Ko muna kasi makunat yung pan. Makunat yung ugat ng palay. Kaya mabakit yung palay ko. Pato. Yan, ganyan yung pato. So, para pag na ganyan, nabalasaw, malambot na.
mahihirapan yung kamay ko. Isigil ko lang. 4:45 na. Yan, buhay naman yung punla natin. Yan, linilinan ko na. Patapos na. May sinapupunan pa to. Sasabay ito. Mas early maturing ito. Kita nyo? Okay. Yan, diniligan ko lang ng YM. Yung sobra natin noong nag-pulyar. Dinilig ko dyan. Nandito na tayo. Na-level na daw. Pababa pa ka doon. Para matapunan yung balian. Ito ang ginawagala ko ha. Mababa na yan. Oh, may kuhon. Patayin na natin yung kuhon. Na lumaki dyan sa punlaan. Lalaki. Yan o. Sarap maglublob ha. Yan, ganyan ang farmers. Ay yung mga farm ulit. Kapitan natin sa mga dagasaka. Marunong tayo. Minsan, lumulong naman tayo para maipadama natin sa kanila na talaga ay malasakit tayo sa kanila at talaga kaya natin magsasa. Yung pakitang rasul din kayo. Okay, naibaba na natin. Halos mapantay na. Maganda ba pantay para pantay yung walang sisigil na mo. Pantay yung sustansya pag nagpatubig tayo. So, naibaba na natin. Ano-mano. Okay. Kasi naigpit yung ugat. Hindi pwede kung ano lang. Baka muna. Para hindi mapagod yung kamay. Bago linang, manual linang. Manual linang or leveling ng kamay. Ginamit si sampung mga daliri, kamay at paa. Pwede ng tamnan. Palibol na oh. Manu-manuhin na lang natin isang hektarya. Kuha tayo ng suyod at lagyan natin ng container para maibaba natin yung hindi maibaba ng naglilinang na porsyon. Matabunan natin. Mag-improvise tayo sa susunod. Tara at pwede na. Yan na, magsample na tayo dito. Habang kuwan pa, hindi pa gabi bago natin ikakat para ngayon pula natin. Okay, lagyan natin ng date cut. Okay, yan, magtatanim na tayo bago natin ikakat. Okay, yan yung itatanim natin na ayan, kailangan nating madama yan, hindi na pwede ito. Ngayon ang itatanim natin para nga siya ang luwang din oh, 3 by kwan yan. Marami na yan. 3 by 1 2 3 by 15 meters. Halos kwan yan 90. Mahigit 90 kwan. 90. O tagpuan lang isang po 1 feet. 1 feet, 2 tangkal yan. Maglagay muna tayo ng pamayor sa Ilocano. Yung pagkuhanan natin guide. Ayan, o mauna pang umarangkada to kasi buhay na. Lagay tayo ng 2 puno dito sa guide. Kita nyo ba? Kita nyo? Teka, hindi nakikita. Lagay tayo ng 2 puno. Batang bata yung tanim natin. Hindi nakikita. Lalagay ako ng guide sa mga makita nyo. Wala eh. Hindi pwede.
pwedeng ipakon, mabigat itong cellphone. Dapat may drone pala tayo, sumusunod na drone. Sino kaya mag-donate sa atin yan? Iglalagay muna tayo ng guide. 1, 2. Ayan ang 1 feet. 1, 2. 1, 2. Pakuan na to, dapog. Halos wala na kayong makita. Labba-labba. Biga-bigaw. Kita nyo ba? Yan muna, 4 na tuntos. Kuha na natin yan. Dito sa gilid, sagad na natin dito. Yan. Sagad na natin pala. Adjust konti. Para akuan. Yan. Adjust tayo. Konti, 2 feet. Yan. Kayo. 1 feet by 1 feet. Tiyado na natin yan pag nakakuha na tayo ng kwan. Paabante para kon. Hindi natin maapakan. Teka, set up natin paabante. Pause muna. Yung pause nito. Hindi ko mahanap. Ayan o, biga-biga o, hindi nyo makita. Tapos magtataka na lang kayo dyan ay biglang bumulas na. Yan na lang, lagay natin dito para makita nyo. Yan, kakat na rin natin mamaya. Paabante para hindi mabubutasan yung kan natin ang liit. Bubutasan yung paglagyan natin. 4, 1 feet. Layo. Tignan nga natin kung gaano kaganda yung malayo. Dalawang tuntos. Dalawang seedlings para kasya or isa ganun. 1 and 2 tayo bawat tundos para magkasya. Ang luwaan layo. Diba? Hindi nyo makita dahil ang lilit ng seedlings natin. Isang tangkal lang. Seedlings. Tapos na naman tayo nagtampisaw. Blue. Okay, kakat na natin. At mamaya na lang para mabilis. Skiring. Okay, tapos na tayo. Ayan yung itinanim natin dito banda. Konti lang yung naitanim natin. Ilang kwan lang dito lang. Kasi ginawa nating tagdadalawang puno bawat tuntos na 1 feet by 1 feet. Ayan. Okay. Ayan lang yung kwan natin pag simulan natin sa kwan. Marami na yan pag kwan yan. Marami nang matatamnan yan. Yung foundation natin. Tapos yan. 1 feet by 25 naman yan. Tinundos natin yan, nakita nyo naninilaw na yung mga dahon niya dahil nasaktan. Okay, tapos na. Skiring, ikot lang tayo saglit. Diyan ulit. At paalis na rin tayo.
Tapos na yung trabaho natin. Sharing is caring. Ayan, ang daming punla. Ayan, yung tatrabuhin naman natin sa bukas. Or ipapasok pa natin yun, magaan na yun, yung natalian. Cut. Naputol, oh. Itong, yan. Tignan nyo. Sumibol na yung mga naputol dyan, oh. Yung pinagbunutan. Yung tinanim dyan. Kaya patay na yung mga katabi natin, oh. Yan, ang kulay ng mga katabi natin. Buti ganyan na yung itsura ko, no? Maulap kung kanyan lakas ng sikat ng araw ay mamamatay. Diyan na yung kan natin. Buhay na yan, lapitan lang natin. Katatapos natin naghulip doon sa gilid, pinailibutan na natin lahat yan. Inulipan yung konti lang na hulip na walang laman, yung nakaganyan na naititusok. Ayan, tapos yung gilid doon pinagilitan natin ulit, nisprehan ng pamatay kohol, may lumabas pa. Yan yung dinubli natin, paikot lahat yan, pati ito kasi kadalasan may nakasuksok pa dyan. At napakaganda na. LP 908 na damulag. Ayan, ng Progressive Corporation. Tapos ito yung tinanim natin na medyo nanilaw pa kasi nga nasaktan yan at ilang araw na, kaya may namatay na dahon. Nanilaw na yung ibang dahon. Yan yung 1 feet. Tapos na tayo naghulip. Kampante na po tayo. At ngayon yung mga punla ay unti-unti na natin tatanggalin. Ayan, buhay na buhay yan, hindi mahirap mamatayan kasi nalaplap. Tapos yung nalaplap na hindi nahugasan, ayan, yung mga katabi natin na patay lahat yung mga punla niyan. May tanim na maninilaw lahat po yan. Kaya kung hybrid yung kanyo, sundan nyo lang, lalo kung hybrid medyo may kahinaan magsuwi at ayaw niya na masaktan, gawin nyo lang yung linatag nating protocol. Nasa YouTube channel lang yan kompleto na naka-upload, dahil sa Facebook ay limited lang. Ayaw niya na ang malalaking files. Ayan, papakita lang natin sa inyo bago tayo magpahinga. Anong oras na? Taas na pala nung kano. Napakaganda, napakarami tayo ng trabaho dahil malamig. Aray ko. Ito, sinasako ko na, itatapon na natin ito. Buhay na buhay, nagkaugat na. Kalakas ng palay natin. Tara, paalis na rin tayo mamaya. Tapon ko lang yan, tinapon ko na yung iba, yung LP 908. Yan, tapon natin dito, lagay natin dito, tabunan na lang ng manure. O yan na, buhay na buhay na. Nagde-drain na ako, pinupunta ko na lahat yung tubig doon, kaya mapapansin nyo yan, yan. Manaka-naka na lang. Drainin ko na lahat yan dahil wala nang tubig yung kanal, hindi na, wala nang pumapasok kasi mahina na yung tubig irrigation. Kaya yan yung time na samantalahin naman natin. Ang kapal na dun, pinapabagsak ko dun sa nakahiwala. Tignan nyo, okay na yun, na kahit malubog yun ay malalim na yung ugat nun. Mga 2 days ubos naman na. Yan yung tagasalo natin ng kuan, para makaarangkada na rin yung mga kuan dito, palay dito. Ang kapal na sa tindis yan, nakaw, talagang buhay na makapal na. Sharing is caring. Okay, yan na, iikot lang tayo. Yung mga kasabayan ko nagtanim, nauna pa mga yan, hindi pa naka-recover. Nauna ng 2 days yan. Tapos ito, nauna rin ito ng 1 to 2 days. Tignan nyo, yung protocol natin sa traditional, conventional farming. Nya 10 by 10 to 15 by 15 cm. Yan, kabilaan. Yun, ang mga nandun, mas nauna pa yung mga nandun. Para pauwi na tayo, ikot lang tayo. Para makita nyo, yan, 5 hektarya ito, pinsan ito, kadikit. Kita nyo, puros na nila. Okay, kakat na natin. Sharing is caring. Afternoon mga
ka-agritibid tips, farmers, kamanal, kamagsasaka, time check 3:15 at mayroon tayong gagawin dito. Kaya napabalik na dito habang marami pa tayong oras, hindi pa ganong kabisi. At yan kararating natin. May ayusin tayo yung kulungan ng kung i-prepare natin dahil magpapaanak tayo ngayong June. Ayan. Yan na yung palay natin sa oras na ito dahil yan hindi naman sumikat yung araw pero at least may solar radiation na force. Makikita nyo kanina umaga yung mga videos natin na hindi ganyan na nagpapakita yung mga lumot. Ayan, sinabi ko na kung ano yung purpose nyan. Ang daming purpose nyan. Naisend ko na sa inyo kung paano niya pagandahin yung lupa na inyong sinasaka, paano niya kontrolin din, nakakatulong para makontrol yung buto ng damo pa dyan na hindi sumibol. Ayan na, papasok na tayo dun. Ayan na, yung buhay na buhay yung punla pa dahil ngayon nalaplap, pero yung iba pinunta ko na doon, binasura na natin. Ayan yung mga katabi natin na umpisa na ang mamamatay, magiging dayami na, lalo yung katabi natin magiging dayami yan. Kabisado na natin yung mga palayan dito na halos tayo lang naman nakakagawa ng ganito dahil sa protocol na ginagawa po natin. Ayan, linalatag ko na sa inyo. Balikan yung YouTube channel na, matagal ko na yung ginagawa. Dami nang na-upload dyan. Kung bibisitahin yung YouTube channel ko, ang daming videos na yan, halos mahigit 300, magpo 400 na ating videos yan. Okay, pause. Lalo dyan, galing dyan daming naputol-putol, sumibol na yung pinagbunutan. Ganyan yung mga conventional traditional farmers, yung pagpupunla pa lang sablay na. Okay, kaya mag-upgrade kayo, i-upgrade nyo yung mga tagasaka, turuan para naman makinabang kayo mga farm owner, para hindi nabubutasan yung bulsa at may kita. Lalo't ngayon ay 14 to 15 pesos. Nako, wala kayong kikitahin. Okay, pause. Yung YM po natin pala, siya pa nga pala, hindi lang po yan pampalumot. Pampalumot din po yan. Mayroon yan, ang daming ingredients na pampalumot po dyan at pangpaganda ng soil. Okay, kaya loaded dyan lupa na sinasaka natin. Ganito yung diskarte para hindi nasisibol yung damo. Ngayon umuulan, tapos nakita nyo wala naman sikat ng araw. Ngayon paano yung pagbilang hanggang 4 days bago magpapasok ng tubig ulit? I-maintain nyo lang, kahit 2 to 3 times nyo lang gawin yan, lusot na kayo sa damo. Okay, di kunyari bukas sumikat yung araw at nakita nyo yan na wala nang tubig, nakita nyo na lumabas yung soil. Ngayon magbilang kayo sa ika 4 to 5 days, i-submerge nyo ulit yan ng tubig kahit 2 days lang at hayaan nyo ulit na bumaba. Ilang araw naman yan, tapos nandyan na, aabono naman kayo, lusot na naman yan. After 2 days yan, 1 to 2 days na sikatan, kinabukasan yan sikatan ng araw, mababalutan ulit ng lumot yan dahil mayroon kayong ibinitaw na N at P na sustansya. Okay, yan yung isang pampalumot. Tapos yung YM, bakit ganyan nabuhay na, walang transplant shock, nakakatulong kahit masikatan na, napakalakas na sikat ng araw yan, nasikatan yan nung tinanim, kinabukasan nasikatan rin, ay mabubuhay po yan. Halos hindi niya iindahin yung pagka-stress na kagaya dun na stress kahit wala nang sikat ng araw, stress na. Yan yung mawawalang sowi ninyo sa inyong palayan, ay mawawalan kayo ng sa 1 week lang 7 to 10 sowi bawat tundos yung nawawalang kanyo po dyan. Sowi ito, hindi ko pa natapos, lalagay natin lahat doon, marami tayong tatrabahuin. Ayan, at mamaya tayo, gabi na siguro babalik, meron akong ayusin na kulungan. Ayan, at papakita ko sa inyo dito sa likod. Ganon din yan, ang bilis yung natuyuan na doon sa nakahiwalay. Yan, isusum natin konti. Ano ba?
Ayaw magsuma. Pause mo na. Oh, yung mga nandun sa gubat na unang natuyuan niya, ang makapal na yon. Ibig sabihin, buhay na, tumayo na. Kung ilan yung tundos, ilan yung dahon na tumayo doon, ay kaya makikita nyo na kumapal na, buhay na. Tignan nyo yung mga katabi natin. Magiging dayami yan. Ang recover niyan, 10 days yung katabi natin. Kabisado na natin yan. Basta naputulan ng ugat yung kanyo, ang hirap bunutin. 10 days yan, 7 to 10 days. Yung kanya, tapos wala kayong ginagamit na ito, makakatulong ito. Kunyari, ganun yung pula nyo, mahirap punutin. May yung YM, mayroon yun. Hindi ko kasi pwedeng banggitin kung ano yung ingredients nun para matulungan yung transplant shock. Kaya yung pinorward ko sa inyo, hindi ko na binanggit yun, YM lang linagay ko. Mayroon yan ingredients para tulungan na hindi man transplant shock yung itatanim yung palay, hindi lang palay, mapagulay, lahat. Pwede nyong gawin yan. Tapos yung nakahiwalayan, kitang kita na kasi nakakuliglig na rin yun. Katabi, nakabasag na. Nandun, matubig yun ngayon. Doon ko binagsak yung tubig nito. Kaya tignan nyo, natuyuan na. Bukas magbibilang na tayo ng mag-uumpisa yung pagbilang ng 1 day. Bukas pag sumikat yung araw, sa ika 4 days, magpapasok ulit tayo ng tubig. Ilang araw na yon? 3 days ngayon. Sakto, 7 days. Ang hybrid, inaabunuhan yan sa 5 to 7 days. Para marami kayong hinahabol dyan. Ang hinahabol natin kasi dyan, sowi at yung binat. Okay? Ayan, nagkakaliwanagan ba tayo? Sa 7 days, magbibitaw tayo ulit ng kundi balot ng lumot yan. Wala nang sisibol. Nalibre na tayo sa pamatay damo na 2 times yung ginagawa yan. Ilan yung masisave natin dito? 15,000. Ibig sabihin halos 2 litro yung uubusin natin dito. Nag pre-emergency kayo, tapos nag post emergency, ang dami. Halos yung kwan na natin, pang abono na, pangbili ng YM, ang dami na. Kung ginamit nyo pambili ng YM, ang dami na. Solve na kayo, kompleto na. At saka HK, kung ginawa nyo yan, kaya matagal ko na ilinatag yan na protocol. Nandyan na yung unang protocol pa, linatag ko na yung timing ng pagpapatubig, at pero hindi masundan nung iba. Okay? Yung gusto nila yung easy lang, ay easy rin yung gasto, easy rin, mapapa-easy rin yung gastos nyo, mapapamahal at maraming trabaho yung mangyayari sa inyo kung hindi nyo ginawa yung protocol natin. Tignan nyo, wala nang sumingit na ako dyan, hindi na tayo maghuhulip. Kanina umikot na ako dyan, tinundusan ko na yung may naitanim na nakabaluktot, tinundusan ko na dito lang sa gilid. Okay, yung kwan ko, tapos yung kinain ng kuhol, mayroon pa ring lumabas doon, dinobli ko ito pababa, yan lang gitna, tapos doon lang naman ang kuhol yan sa perimeter, kasi nandyan yung pinabil dyan, sumusuksok yung kuhol. Yung hindi pa lumabas nung nag-spray tayo, ngayon nakaramdam ng tubig, ay lalabas yan, kaya napatay na natin. Ayun lang yung kwan natin. Ganun lang naman, ka-easy yung protocol po natin. Sa palagi nyong kanyan, paulit-ulit, easy na po sa inyo sa mga susunod na taniman, at aani kayo ng malakas. Yan, marami nagtataka dyan sa dumadaan dito kung bakit buhay yung palay po natin. Okay, sharing is caring. Maraming salamat.
International Airport.